Okay, we'll talk about salvation or kaluwasan. So why did Jesus come to earth to save us? Muni pangutana nganong moani pa jud si Kristo para luwason ta. Nganong kinahanglan pa ta ma-save? Di ba nato kaya luwason atong kaugalingon? Morning tulo ka question nga dapat nato tubagon karong gabi una. Nganong niani si Kristo para luwason ta? Nganong kailangan pa nato ta ma-save? Di ba nato kaya luwason atong kaugalingon? Oh, kanana lang iyong entrada. Especially mag-share mo. Ang pangutana, no, ako i-share sa inyo bayan sa atong kaluwasan. Ang pangutana, wa ba ka nagtingala nga anong si Kristo ni ani sa yuta para luwason ta? Baka nagtingala nga kailangan pa siya magpalansang sa krus. Anong kailangan man yung luwason? Ug di ba nato kaya luwason atong kaugalingon? Kay mamo ni question sa mga Katoliko nga pwede ra sila maluwas pinagi sa pagdagkot kandila. Mao na ang uban pod, pwede ba di ay pwede man siguro may maluwas kung ampuan mig 40 days. Mao man ang ginasaligan sa uban nga ampuan sa kag 40 days para makasaka ka. So, di ay kaya nato so luwason abi man pud sa uban, maayo okay lang na tawag ani mag buhat og kanang binutan para maluwas sila. Abi ana ilang pagtuo. No, pinagi silang maayong binuhat, maluwas. So, di ba nato kaya luwas na itong sarili? So, mali ang question. And, mali atong sitwasyon na jud tay separation between God and man. So namula ta kang ipaybalong na kita nahimulag jud ta sa Ginoo. Mao yun ang key verse ninyo. Nahimulag. Sa English na gap. Sa Bisaya nahimulag. So circlean na ninyo ang gap. Guys, ako na mo i-remind ay. Seryoso ninyo ning training ninyo. Nga naman, para sa ning mga taga Pag-asa or RCY, ginahatagan na nako sila tanan og topic based sa to ang handbook, no? So sila tanan didto, no, napay few nga wala pa. Kay napapud sila yung proseso pod. I-pa-share na ako sa ilaha unsa ang atong gi-share dinhi. And nag-expect na jud ko sa inyo ha, nga nag-notes mo kay nga naman, di ba? Usay magtudlo ko sa inyo ha, encircle ninyo ni. Mao ni ang key point ninyo diri kay para dali na lang mo share. So sang uban dili pud mo makapaminaw, syempre at first ninyo nga training, ma-consider nato na siya pero right now inyo ha jud ni seryosohon kay nga naman. Para sa ani ang mga pastors na karon ang mo share sa next batch 2. Unya mangutana pa mo sa kuha unsa ang i-emphasize ani diwa na lang mo nang apil sa training ng mga pastors kung ingon na ang inyong ikwan. Then kung dili jud ninyo maklarog tarong pangayo mo recording, nag-post na si Sarina sa atong SOW, nag-remind na po balik dito, tanawon ninyo tarong ang video para makuha ninyo ba makuha ninyo ang point. Kay usay no, ako mag-serve ko sa inyo ha, minaw ko kanang sa trainings na kanang same topic, mawala mo sa context. Kuha ninyo mo nang istoryahan po na ako ang mga pastors pa, especially atong Sunday service na atay mga bread breaking, ma-out of context gani mo diha. Tapos na nagtanaw diha ang mga pastors. Dili ba ni makorek silang pastor? Mo ana sila nga naman gimodel na nako nagpila ka tuig sa inyo ang bread breaking. Nya ay pa mo mga pa og bread breaking kung kamo nay mo share di na maayo. Kailangan maminaw kag tarong, especially kamo nga mga pastors, kano man, kamo may next in line. O nya karon kung nakakadiri as a leader, kamo may sunod, samahan ni nila Richard. No, kamo nga mga naadiha, no, nga naa sa RCY. Kamo na may gisabak diha, sunod na pud mo sila Tibeng, kamo Sato, kamo Joy, kamo tanan din eh. Mo share man mo ani, dili lang kani mga pastor atong pasyaron. Kaya mabot ng panahon para sana umato migdigos ugma. Kinsa may pasyaron nato dito sa water baptism. Ang next mga pastors. Niya ako mga tupod si Pastor Jetros Manila o India ba o asa man na sila dadon. Japan.
na yung mga pastors, kinsa may atong tawagon? Kamo. Niagi naman mo aning training. O nya, mo ana pa ko, unsay notes gani ni mo ani, mo ana ba ka ana, nya manawag pa mo sa kuan ako digos. Pastor, pwede ka mo explain kadyot ani? Mo na nga, gina-remind na ta mo nga wala ta naga-build diri og monument. Ga-build ta diri og movement. Kamo tanan manglihok, dili lang ako ang mahimong sikat dinhi simbahan. Mao gani na ipangsabak mo pagtanaw nako nga medyo dili pa kaya. Mo na, sharon mo gami ginagmay pa dinhi ana. Tapos aya na pud mo hinahinayon, gina-stress out jud mo. Pero ang akong kuan sa inyo, maminaw mo, kuha mo ballpen, from the start pa lang, nag-remind ako sa inyo nga, ang ballpen, lapis, yung encirclean, sulat. Tanawan niyo ha. Abrihan niyo inyong notes. Page 7. Sino nakabutang diya? Notes. Kadakuan ng blangkuha na ni gastos taana og blanko para sulatan ninyo. Praise God, na mga sulat din eh. Kilala ko. Kay Melvin, congrats. No? Dagan. Dagan check notes. See? Ano ba isulat ninyo? Ano man? Tapos, next na sad, nag-apil na bumog training. Bit-bit gyapon na mo ang handbook. Nanapin mo share nga uban. Nai-insight si Lord gihatag saya nga connected aning context ani. Makuha ni mo example niya ba? Ano mong ginahimo ni Pastor Ranchin? Sa training, nagga-notes yun miya na permanente, even sa RW. Para kami na isabak dito, biglaon raman magtawag pastor itong una. Mo na siya, ikaw share, ani? Ako, Jud? Di na ka mo, ana. Na naman kay notes. Napakang anointing sa Holy Spirit, dali na lang ka mo share. Amen? Okay ra jud mo assist pud mi sa inyo ha, pero not all the time. Mo na nga mag-remind mi sa inyo ha. I-take note mo tapos inyo na nang ibutang diha sa inyo. Adisan ba na ninyo? Ana ba? Kay bata na? Then ginapa-apply na ba mo din ni sa inyo ang kwan, sa inyong gina-share din ha. Siya ka makaganiya, Kamo nga naa din Nabre na po ang atong House of Hope. Bago ra may share ni Pastor Jetro dito sa Pikas. Kanang mga cancer na mga bata ba? Kami dito ganiya. No, makita ninyong mga bata. No, mabitaw gitawag nga House of Hope. Kinsa may mo share dito. Katong mga tao nga nakadawat og hope gikan sa Ginoo. Kunya kung hopeless pud kay ka din di ka pwede mo share dito. So kailangan nga ikaw mismo nakadawat ka, train ka, para pag tindog nimo dito, di na ka mga pa. Sensitive pud ka sa ginasulti sa Ginoo sa imo na kay outline. Pwede ra ka usay ka nang na siya ipaambak ang Holy Spirit nga di nimo na kailangan i-share. Singitan nimo testimony, okay lang. As long as na din sa context. Amen? So nagpasalamat ka gani ang head nila dito. Thank you kaayo. Pastor, kay mao ni ang need sa mga parents. Kinsa bagoy dili need ang Ginoo sa ilahang sitwasyon? Cancer. Pagsulod na po diri, stage 4 na po itong kaistorya ni Pastor Sir Alin Lloyd. So, dili yun aksidente ba nga gidala ta diri. Naagi mga people nagpaabot sa light ni Lord. Ngano man, nakadawat naman gud mo kahayag. So, kailangan lang i-train tagtarong para unod ba ang atong ginastorya. Dili man tanan ninyo masulti, pero nasabtanan ninyo ba di na mo maglibog. So paminaw mo, ayaw ninyo i-familiar, ayaw mo pagkapamilyar, kay kinipilan ni may katuig, ani si gunit, ani. Mubasa gani ko, ani, mura bago na pud sa ako, Kaya nga naman, lahijud kung ang imuhang kasing-kasing gani, always ka nag-learn. Kay kung baby kay ka og heart, hatagan pa kagdagang revelation ni Lord, pero kabalo naman ko, ani, kapila naman ni, salvation series, anak ka, congrats sa imo, magtingala ka, walay anointing sa imo, nga naman, knowledge lang ang walay revelation. Men, so right now, be like a baby ba? Always mag-learn. Di ba kung tudluan mo, ang mga bata, tudluan sila nga magsulat og ABC, no? Kwan kay sila, no? Very kwan kay sila maminaw. Sige.
So, unsa man di na sitwasyon nato? Naay gap. Oh, mo na yung circlean. Naay separation between God and us. Then magtingala mo nga ang Ginoo murag layo kayo bitaw no, katong wala pa mo na born again. Murag asa man jud ang Ginoo ani na ba sa kalawakan? Wa ka sabot ba nga nara na di ay sa imuha na, pwede di ay sa imuha. So, mapansin na nato kung layo kung wala pa jud ta sa Ginoo kay murag naa jud tay separation. Nya kini because of this spiritual emptiness within us, we tend to run to religion to connect to God. Now nimo no. Tungod aning pagkahimulag nato sa Ginoo, ang Ginoo gihimo man ta niya nga connected sa iya, tama? Ang nahitabo nahimulag ta. Tungod ani nga separation, ang religion ang gigamit para makonekta sa Ginoo, tama? Mao na nga ang tao na ay Muslim, na ay Hindu, wala man na sila'y desire is mangita Ginoo. Tungod ana nga separation ba nga gi-create man gud ta sa Ginoo nga in relationship. Connected ba sa matag usa? Ang problema lang tungod sa nahimulag ta sa Ginoo, mangita jud ang tao og connection sa Ginoo, mao na ay religion. Mao to akong gingon sa inyo ha, katong nay nangutana sa inyong religion. Tuli ang religion, it is a means to connect to God. Pwede na siya Catholic, pwede na siya og India, o kanang mga Buddhist, mga Islam, those are religion. Pero ang intention nga religion is i-connect ka sa Ginoo. Ang problem lang is mali nga Ginoo ang ginakunikan sa uban kay ang uban gihimong Ginoo si Muhammad, gihimong Ginoo ang Buddha, gihimong Ginoo ang dragon sa Chinese, di ba? So those are religion, no? Karon ang problema lang dili man physical ang ato ang pagkahimulag sa Ginoo, spiritual man. So walay physical nga effort nga makakonect sa ato sa Ginoo. Spiritual man nato ang separation. So dili pwede nga managkot kag kandila para makakonect ka sa Ginoo, walay physical. Nakuha ninyo? Ako lang ni ginahimay-himay na lang para kumudagan mo sa mag-flow mo na separate sa Ginoo. Ang may tabo ang gusto jud sa Ginoo may usa ta nya kitag gi-create ta sa Ginoo nga may usa ta sa iya, mo nang tao magsigig pangita Ginoo. Anaw na lang ninyo. Ang uban managkot og kandila, abi nila mao nay maka-connect sa Ginoo, mahayagan kay ang prinsipal magud sa uban managkot og kandila para makadawat sila kahayag sa Ginoo. Wala may physical effort nga maka-restore back sa imuha kundi spiritual man kay di man physical lang separation nato. Spiritual man, spirito man Ginoo, tama? So, no human effort or religious activities can draw us closer to God. Ang uban, magpalansang gani, no? Physical. Nagkot. Ang uban, luhod. Oh. Ang luhod o kapila, ka 20, ka na pulo, ana, ka 50, kay abi nimo mauna siya. Ang uban, mag-donate. Physical. Effort, no amount of effort nga makakonect sa to sa Ginoo. So unsa may cause ani nga gap nganong nahimulag man jud sa Ginoo? Unsa? Sala. Pwede mo moambak dinhi dayon. Kabalo ba mo mao ni ato sitwasyon? Nahimulag ta sa Ginoo, pinagi sa sala. So at least connect na mo ana. Karon ang ato bayang separation sa Ginoo, spiritual, dili physical. So wala jud physical nimo nga mahimo para ma-connect kag balik sa Ginoo. O kana. Simplihan na lang ninyo. So, pwede na mo muhambak kung nasabtan ni mong context ani. Paano ninyo? So, yun sa Bible, Isaiah 52 verse 9, but your iniquities have separated you from God, from your God. Yan na siya. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Igsoon, tungod sa ato ang sala, gitabunan niya ngiyang nawong sa atuwa, pasabot, gitalikdan jud ta niya. Di kadungog ang Ginoo sa tuwa kung natay sala, dili ta maka-connect sa iyang balik maski unsaon jud na nimo og himo og physical nga activities nimo, gi-hide ni Lord ang iyang face sa tuwa. Tingala ka,
Mura lagi layo kayong Ginoo. Mura lagi ka nang nakay problema, murag walay tabang sa imo ano man, tungod sa sin. So mabati na ninyo, kung naay sin, magtingala mo, bugat kayo inyong kinabuhi. Ano man, clear man kaayo, he hidden his face. So karon kung kapadayon ka sa imo sala, tingala ka, gihide ni Lord ang iyang face sa imo bugat kayo imong panginabuhi. Mo na, magsulsul ka aning, no? Then, yang gingo diri, tungod sa sala, full short ta. Mo na, nga maski unsaon nato, mayroon ka ni, all have sinned, tanan-tanan kasala, pastor, pare, dato, pobre, estudyante, nainahuman, bata o dako, tanan, all, niya na siya diha, all have sinned and fallen short of the glory of God. So, for example, mao ning standard sa Ginoo. Walay physical nga effort nga makatungkad ka ani. Short ta permanente. Siyempre tani, full short. Gusto nimo sa kaon ang iyang standard. Short. Saan nimo? Hatag ka og ka ng electric pan. Short gyapon. Wala ni sa akong standard ang electric pan. Nagkot ka og 40 ka kandila. Short gyapon. Full short. Gyapon ta sa standard sa Ginoo. Nakuha na to? So, wala jay effort nato nga makatungkad sa standard ni Lord. So sinner man ta, mo kita tanan nakasala, and ang bayad yun sa sala kamatayon na himulag pagkahimulag nato sa Ginoo. So ang word nga for the wages of sin is death. Ang word nga death is separation. Okay, kuha ninyo na separate ta from the presence. Okay, ni inyong kuan. Naimulag ta sa presensya sa Ginoo. Karon tungod sa nakasala ta, di man jud pwede nga walay sakripisyo or bayad ang atong mga sala. Nagdemand ang Ginoo og sacrifice, sakripisyo para sa ato ang sala. Ano man, just si Lord, God, because God is righteous and just, dili niya i-allow nga ang sin, dili mapanish. Sin is sin, kailangan na ibayad. Nakuha ninyo? Para sa to makasala ka sa Pilipinas, nadyo punishment sa sin. Asa nagikuha? Sa Ginoo. Once nga naisala, nadyo punishment ang ato ang sin. Pero tungod kay gigugma ang Ginoo sa ato dili niya gusto nga ang tanan na himulag sa iya. Tama? So, gisolusyonan ni sa Ginoo, pinaagi sa unsa? Gipadala niya yang anak para may mong sacrifice sa mga sala sa kalibutan. Mo na gingon sa Hebrews 9 verse 28, so Christ sacrificed to take away the sins of many people of the world. John 1:29, gingon diya, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So dinipod, kining Lamb of God who takes away the sins of the world, pwede pod ka mo singit din For example, ingnon ka nga, sa katong unang panahon, ang bayad nila sa sala, yearly, gahalad sila og lamb, karnero. Karon, one time na lang jud gihimo sa Ginoo, gipadala niya yang anak para dili na ta sige ihaw og karnero bayad sa tong mga sala. Mo nagitawag ang Ginoong Hesukristo nga Lamb of God who takes away the sins of the world. So walay lain makabayad sa imuhang sala. Si Hesukristo ra jud. Amen. So kailangan og sacrifice, kinsa ang gi-sacrifice? Si Hesukristo. So kung makita ninyo ang picture, mo na situation nato, na separate ta tungod sa sala. Tama? Ang ikaduha, sin separate us from God. Kailangan og sakripisyo or kailangan og sacrifice para bayaran kini atong mga sala. Kay dili man pwede nga dili mabayaran. Mo na gipadala si Hesukristo. Mo nagingon sa Bible, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So dili gid ay makabayad ang electric pan sa simbahan na imong gidonate. Dili kwarta ang makabayad diha sa imong sala. Tama? Kundili si Hesukristo ra jud. So God sent Jesus Christ to take the punishment for our sins.
and to satisfy God's anger against us. So si Jesucristo, siya ang nisalo sa ato ang mga sala. Sa ato pa, imbis na kita unta ang ilansang sa cross, si Jesucristo na ang nibayad. Nasabtan ninyo? Right now, para mahimo tang right with God, kung mutuo ka nga si Jesucristo na sakripisyo sa ang iyang kinabuhi para sa tua. So God was being entirely fair and just in this present time when He declares sinners to be right in His sight because they believe in Jesus. So basahon na to ang Romans 3:25. So saan na to? Nyo na lang na ikuan. Ngayon diya sa Romans 3:25-26 na siya diya. For God presented a sacrifice for sin. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. Si God mismo ang nag-present kang Jesus para mahimong sakribisyo. Imbis nga mag-iyaw tag karniro para isacrifice sa to ang sala, si God pang nag-provide. Langga kay tanong, ang Ginoo pay ni hatag og sakripisyo para bayaran natong mga sala. So ang tao, people are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Diya sa Romans 3:25. So, gingon dire, people are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. So, mahimo di itang right sa Ginoo, mabalik ang nawong sa Ginoo sa atua, makuha na nato ang attention sa Ginoo kung ikaw mismo nagtuo ka nga si Jesucristo nagsakripisyo para sa kapasayloan sa tong mga sala. Amen? Unsay makakuha og attention nimo sa Amahan, tuuhan nimo si Jesucristo. Amen? Sa Romans 3:25. Then, this sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. For He was looking ahead, including them, in what He would do in this present time. God did this to demonstrate His righteousness, for He Himself is fair and just, and He makes sinners right in His sight when they believe in Jesus. So mahimo kang right sa Ginoo, mahimo kang matinod-anon or matarong ka sa Ginoo kung ikaw nagtuo ka kang Kristo. So unsa ang kapital nimo dinhi? Pagtuo. Walay amount og physical mo na point dinhi. No physical effort ang maka-right sa imuha with God. Amen? So, ang good works man ang mga Katoliko, dili jud ka pwede mahimong matarong sa Ginoo kung good works ang imong basihan. Pagtuo ra jud. Amen? So, klaro? Unsa ang situation nato? Ma-share mo kung ni atong condition karon, mapansin nimo. Ano na, may gabi diha, ma'am, te, no. Pwede ko mag-share sa imo ha. Isa ni ka importante nga dapat masabtan nimo bahin sa ato ang kaluwasan na nimo nga mao man jud niya nga ato ang sitwasyon nahimulag jud ta sa Ginoo. Pinaspasay na lang niya nga kwan. Nahimulag ta sa Ginoo tungod sa sala. And kini nga sala, ang Ginoo nagdemand siya og sakripisyo. And walay lain nga sakripisyo nga mabalik atong relasyon sa Ginoo, pinaagi lang jud kang Hesukristo. And kana mahimo kang matama ang imong relasyon sa Ginoo, mabalik atong relasyon sa Ginoo kung tuuhan nimo nga si Hesukristo na matay para sa kapasayloan sa atong sala. Amen? Simple. Pero ako lang gidetalye sa inyo ha para mag-flow mo aning nga kwan nga pag-share ninyo. Amen? Kaya usay man good. A lot of times, we feel the gap of ani. So, I'm gonna share ani. Ano, no? Nakakuha ninyo.
Pwede na siya kanang mga amigo na mo, ana, kanaganing nakasablis na mo rapport, nga pwede na nila ihatag ang taas-taas na time. Example na mo sa balay, kaon sa mo, ana, okay ra tawon ni nga isa-isaon ni mo tanan. Pero sometimes nanay mga kuan nga naay uban nag-life group mo, nag-D group mo sa mall. Tapos nagdali sila kay 30 minutes lang ang ilang time nga mahatag kay nag-break sila, mangaon pa na sila. Dili nimo pwede uto ng 30 minute notos. O nya karon sa kauras man nimo ni share. Di na sila mamalik sa sunod. At least ba ang mga imong wisdom sa Holy Spirit nga kining mga content ani niya mao na imong ma-share, which is na highlight na baya diha ang sin separate us from God. Then of course nagdemand og sacrifice sa ato ang mga sala. Okay. Sige, padayon ta. Si Jesucristo nagbayad siya sa atong mga sala. Amen. Unsa ni tabo sa cross? Of course, gisalo niya ang punishment para sa toa. Tama ba? The Bible says, He was pierced for our transgression. Yan na siya. For rebellion. Crushed for our sins. He was beaten. So he could be whole. Muna akong favorite verse. He was whipped so that we can be healed. So by your stripe, we are healed. So, igsoon, imbis na kita unta ang ilansang, siya ang nagpalansang. Amin ba? Mao man ko niya ang situation. I know. Tibing, for example, ikaw ang i-accuse. Ako ang judge. Paninyo? Sa tibing, nakasala. Tapos ang sala niya is silya elektrika or kanang ang punishment siya is death. Tama? Gihimo sa Ginoo, Bing, ako ananing ang kunon tanan nimong sala. O ako na po, tanggalon ako ning ako ang pagka-judge. Ako na lang ang magpakamatay umusalo sa imuhang sala. Ana ang picture sa Ginoo. Ana ka palangga sa Ginoo. Imagine mo, siya judge. Ikaw ang kwan, ikaw ang sinner. Ang gihimo niya, ambi na imo ang sala, Bing. Tapos, instead nga ikaw ang dili man pwede god nga librehon ang sala. Kailangan na aji mamatay. Just ang Ginoo nay mamatay sa sala. Ako na lang ang magpakamatay. Ako na lang mutubos sa imo ang sala. Ana ka kapalangga sa Ginoo. Amen. Mo ni picture na itabo siya sa cross. Ikaw unta mo na ginaisi-isi ra nato ang RW nato nga kwan tanaw na nimo. Tanawa na lang ang cross. Ikaw unta ang naa dito nagbitay. Ikaw unta tong gilatigo. Palangga kay ka sa Ginoo, wala jud ka panghambog ani. Muna tungod sa palangga kay ka sa Ginoo, nasabtan na nimo ni igugmaon nimo imong isikataw nga wa kasabot pa ni. Muna naga-training ta para effective mo nga mo share. Amen. So unsa na tabo? Dili lang kana, no? Jesus took the curse so that the blessing of God can be ours. Imagine nimo, no? Ang pinaka-worst baya nga kondisyon or silot sa tao tungunang panahon is malansang sa cross. Mao nay pinaka shameful nga punishment tungunang panahon kanang ilansang ka sa cross. And si Jesus Christ, instead nga naay consequences ang imuang sin first, gisalo niya tanan ang curses para ikaw makareceive og blessing. Gisalo niya tanan ang imong sala para dili ka mapunish. Gikuha pa yun niya ang curses para dili pa ka mag-suffer. Ana ka kapalangga sa Ginoo. So kung nag-share mo karon sa naay sakit, pwede ninyo ni dili escape. Ano man, palo baka si Jesucristo baya nagpakamatay para sa tuwa. Kanang tunglo nga para sa tuwa, isalo baya na niya. Mo na ayo kag sugot. Nga nagyapoy malatay nga magsakit sa imo ha.
Ano nimo? Then, sao na lang ninyo sa Galatians 3. Kung isa-isaw na to ni, no, medyo mataas ta. Basahan na lang na ninyo. Kasi basahan na to. Galatians 3:13 verse 14. But Christ has rescued us from curse pronounced by law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. He took upon Himself the curse for our wrongdoing. Gisalo tanan ni Kristo tanang tunglo. That's why ayaw na jud sugot nga tinunglupay mong kinabuhi. Amen? Then, padayon ta, for the scripture says, verse 14, cursed is everyone who is hung on a tree. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessings He promised to Abraham. Kita ang mga Gentiles. No? Then, ang gipromise ni Lord nga blessing kay Abraham, mapil po tagka-bless karon. Amen? Nga nagtuo. So that we who are believers might receive the promise of the Holy Spirit pinagi sa atong pagtuo. So saan na ta? Jesus took the curse for us and nahimo siyang poor for us that we can receive the riches of God. So you know the generous grace of our Lord Jesus Christ, 2 Corinthians 8:9. Though He was rich, yet for our sakes He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Amen? Imagine mo, lingkod-lingkod lang Jesus Christ yung trono. Nagpakapobre siya para ikaw makareceive og blessing. Amen? Muna, dili pwede nga, ang imo ang sitwasyon before, pagdawat nimo sa Ginoo, same gyapon ning situation karon. Maghinulsod jud ka, dawata balik ang Ginoo. Amen. Surrender nimo imong life sa iya. Dili nimo ni pwede bag-uhon ang pulong sa Ginoo. Ngayong niya, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sake, para ni sa imo He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Amen? Then, 2 Corinthians 5:21, sayang yun diya, He took our sins so that we can be made right with God, or we can be made righteous. Taon no, dili yun ta, matinod-anon, ay dili, may mong right with God, matinod-anon, right, matinod-anon sa Ginoo. Ha? Matarong, matarong sa Ginoo kung wala jud si Kristo sa atong kinabuhi. So ang kaluwasan is about sa gihimo ni Kristo sa atoa. Dili katong atong gihimo. Nakuha ninyo? Kaya abi man gud sa uban, maghimo ko para maluwas. Dili oy, ang kaluwasan si Kristo na ang nagbuhat. So ang atong kaluwasan si Kristo ang nagbuhat. Amen? Which is lahi po sa sanctification. Na next, mga topic na nato na. Kay napo kay buhaton. Naka na to. Ang imong salvation, si Kristo tanan naghimo ana. Pero ang sanctification, napo kay pagkahimoon, which is next nato na nga topic, I think. Katulo man siguro na siya. Sige. Kaya basi nag-uuto ang uban, Pastor, gidawat na ako ang Ginoo. Kutob lang ka gidawat. Dito ra ka sa justification. Naa pa may sanctification and glorification. So diri ta, padayon ta. Maluwas daw ta if forsake ang ato ang mga sala and magsalig ta sa Ginoo. Amen? All have sinned, we have all sinned against the righteous and holy God. Of course, we deserve punishment sa ato ang sin. Diba? Gingon niya diya sa Matthew 25, verse 41. Yan siya diya, and the king will turn to those the left and say, away with you, your cursed one, into the eternal fire
prepared for the devil. So, unta niya atong padulungan. Kay kailangan magug-punishment sa tuang sin, tanan ta, padulong unta ni sa hell. Kay dito man ta ilabay. No? But because of His love, He sent Jesus to pay for our sins. Romans 5 verse 8. And the good news is, in Christ, we will become new creation. So pasabot nga kung madawat nimo ang Ginoo karon, you are now a new creation. Papaon tanan sa Ginoo imong mga nahimong sala. Tinod ka, pastor? Yes. Gikan sa sala nimo, sa sulod pa sa tiyan nimo, nga nabitbit nimo gikan sa imong ginikanan, hantud kahapon, gipasaylo ka sa Ginoo. Kung tuo ka sa iya, ug dawaton nimo siya sa imong kinabuhi. In Christ, we will be forgiven from all sins and mabalik ang atong relasyon sa Ginoo. And in Christ, we will become righteous in the eyes of God. No. Dili na yun ta kaaway sa Ginoo kung madawat nimo si Jesucristo. We can receive salvation or eternal life if we believe in Christ Jesus and what He did on the cross for us. We have to believe that Jesus is our Lord and that He is alive. So, bantayan ninyo ni. Bantayan ninyo niya. Dere. We believe that Jesus is Lord and He is alive. Kay mo man yan permanente nato gina-emphasize. If you confess with your mouth na Jesus is your Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. So, dili lang mumutuo nga si Jesus Christ namatay. Mao na kung magpaampo mo, Ginoong Hesus, nagtuo ko nga namatay ka og nabanhaw. I-connect na lang ninyo ng duha. Ayaw lang ninyo ingnon nga Ginoong Hesus, nagtuo ko nga namatay ka sa cross para sa kapasayloan sa akong mga sala. Asaan nabanhaw? Muna importante nga kailangan nimo ipakumpisal pud sa iya nga nagtuo ko Lord nga nabanhaw pud ka para sa kapasayloan sa akong mga sala. Kay once man ko nagtuo ka nga nabanhaw ka, nagtuo pud ka nga i-resurrect niya ang patay nimo nga espiritu. Nakuha nimo? Ma-experience nimo ang resurrection power ni Lord, mabagoy mong kinabuhi. Dili lang napasayloy mong sala. Kay kung nagtuo ka kang Kristo nga namatay ra siya sa cross, dili ka magbag-o pod. Ngano man, napasaylo raman ka, magtingala ka, nagpadayon man nigpakasala gyapon ngano man, wala man ka nagtuo sa resurrection power ni Jesus Christ. Amen? So when you lead them into prayer, nagtuo mi Lord nga namatay ka sa cross ug nabanhaw, kanang inyong ipapray. Amen? If you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus raised Him from the dead, you will be saved. Nga na siya diya. Faith simply means total surrender. So, bigson, pinaagi lang yun sa itong pagtuo nga maluwas ta. Amen ba? Dili po ni, murag, nagtuo ko sa Ginoo. No nga, nagtuo man ko sa Ginoo. Tanan mga Kristiyano. Kabalo ba mo, 90% sa Pilipinas, kaila sa Ginoo. Ang problema lang, wala sila pagsalig. Wala sila kaila sila. Pero lahi ang kaila, lahi ang nag-trust o nagsalig sa Ginoo. Tama? And kana ang kulang. Kay nga naman, ang tinuod nga na ipagsalig is 10% raman sa 90. Pero kaila gani ang Muslim pod kang Jesus Christ. Kaila pod ang mga ubang mga reliyon kang Jesus Christ. Pero walay 100% nga total surrender sa Ginoo. 10% lang jud sa 90. Ang 80 mao nang kaila lang, walay faith. Mao na ang Pilipinas. Search na ninyo sa Google kung pila ang Kristiyano sa Pilipinas, 90%. But among the 90%, 10% lang jud ang tinuod nga naipagsalig sa Ginoo. Congratulations, appeal mo sa 10%. Naba mo diya? Mao na kailangan nato mo trabaho para madungagan ang 10% in tawon.
Na before man lang takwaon sa kanimo, at least ni-increase man o 15% o 20% ang magtutuo din sa Pilipinas. Naba mo diha? So, faith is not just state of mind but an attitude of the heart na totally commits his life and whole being to Christ. To put faith in Christ Jesus means you surrender your life to His Lordship, where you allow Him to take full control of your heart and soul. Bantayan niyo yun eh. Ang pagsalig diya ang Kristo means i-surrender daw nimo imong kinabuhi to His Lordship. Unsa ning word nga Lordship? 'Di ba? Ang landlord siya na'y tag-iya anang balay. 'Di ba? Si Ate Marian ba gaparenta ka Ate Marian? Dili no? Silingan niyo gaparenta no? Na landlord dito. Tama. Ang landlord nakipuyo lang ang mga nagpuyo ato. Tama. Kasabot nga magbuot ang tag-iya kung palayason jud mo anang balaya o dili. Magbuot ang tag-iya kung palungon niya ang suga o dili. Ang lordship nga ginaingon diri nga ihatag nimo balik ang panag-iya sa Ginoo. Nga Lord, kani pataka ra kog gamit ani akong lawas nga imuha man di ini. Taka ra kog abusar ani. Taka ra kog bisyo ani. Taka ra ni akong baba og storya. Akong i-surrender na ang lordship sa imuha. Ikaw na ako ang Lord. So kung siya na ang Lord, siya na magbuot kung paundangon ka nagbisyo dili. Problema kung sultian ka undang, ikaw ra magapoy Lord. Dili Lord sa ako sa Lord ani, Lord lang taka dito sa Kapernaum. Pero sa suyop og bisyo ako ra gapoy Lord. Wala, dili gid ka tinuod nga nagbag-o. Dili tinuod imong faith kang Christ nga naman ang lordship nga ginaingon is siya na balik ang panag-iya kay ibalik ang panag-iya sa iya sa imuha nga siya na ang magdumala sa imong kinabuhi. Ang uban dili nila ma-surrender nga naman madlok man mawala ang bisyo. Madlok man mawala ang kalipay. Muna kong giistorya kagapon ako bisita sa balay. Balo ba ka? Mawala ang imong depression kung i-surrender ni imong kinabuhi sa Ginoo. Ayaw kadlok ba nga mawala imong bisyo, mawala nang imuhang hantak diha anak ko siya. Pila na makatuig naghantak unsa may nahatag sa imo ana sa imong pamilya. Temporary ra na makakaon imong pamilya karon pero right now surrender ang lordship nimo diha sa Ginoo. Willing ba ka? Ana ba siya? Balik na ako. Napug ko kay burag dili yun siya willing tanggalon ng hantak ay. So, willing ba ka? Ano ko siya? Pastor, willing na ko. Kana ba? Kanang ikaw mismo ba mag-surrender? So, mag-pray tang duha, anak ko. This is na may prayer na din eh. So, ang context sa aning prayer of commitment, ano na nung? Application question. Are you ready to surrender your life to Christ? Siya na in control. Amen? Ang ako ang ginashare ani, ako ang brother. Ani man gud ang akong giingon sa kong kuya no, nga naging real pud siya ba. Ano ko siya? Ang maluwas ka tol pinagi si mong pagtuo kang Kristo. Tuo ka nga namatay siya sa krus ug nabanaw. Ang faith is, for example, ugma, mubiyahe man mo no. Anak ko, which is sinod, mubiyahe sila pa Zamboanga. Unya, naman mo'y piloto. Anak ko siya. Nay mo sakay nga tiguang. Tapos, butaan man ka no. Anak ko, ipasakay man mo siya. Karon, ningon ang tigulang nga ako na'y mo drive aning inyong eroplano. Musugot ka. Anak ko, dili oy. Ano siya? Dili no. Ano man, o baka kailaan na niya. Kasi i-crash ang inyong eroplano. Tama? Ano ko siya? Oo, ano siya? Dili, Jud. Ano siya? Ani ang faith. Karon ba? Siya na ang mag-drive sa imong kinabuhi. Siya nang mag-guide sa imuha. Siya nang mag-lead sa imuha. Willing ba ka na i-surrender sa iya? Ang example po sa teacher na sa muang teacher tunguna. Ang faith is like for example nagmotor ka. Motor channel. Gipara siya diha sa may sa may buhangin.
Nay mo angkas nga tiguang na siya nga pasakya ko nel. Na siya nung pasakya po ni Arnel pero ako yung mo drive. Muha na ang kwan. Muha na tiguang. Sige ingon ni Arnel. Dili oy. Ano siya ako rin drive. Ang faith is si Lord nang mo drive. Mo trust ba ka sa iya? That is faith. Same yung ingon din eh. Ang faith karon. Ikaw may dugay na nagakontrol sa imong kinabuhi. Ikaw tanan gikan sa pagkaanak nimo. Karon na ang time nga i-surrender nimo imong life kay Lord. Siya na ba? Willing ba ka? Anaw nimo na sila. Kaning mga key points ninyo diri. Kay faith man gud ang maka-restore back sa to relationship sa atong amahan. Faith kang Kristo. Amen? So, kung sa'yo tabo, are you ready to surrender your life? Are you ready to pray a prayer of commitment to Him? Where you ask Him to be the Lord of your life? Are you ready to receive His free gift of salvation? Igsoon, pag-pray ninyo, para sa ato kaganiya, katong na ako ginasharean di, atong na-cancer, ano ka sa iya nga, te, kaning imo ang cancer, ano ko sa iya, no? Walay amount of money nga makahil ani sa imo ha. Ang imo ra jud kapital ani te. Tuo. Ang kwarta, daghan kay kag makuha dinhi pinagi sa kwarta. Makapalit kag sakyanan, balay, motor, tanan sa nina. Dinhi na sa yuta. Pero kung gusto ka makakuha og unsang naa sa langit sama ng imong healing, pagtuo ra jud imong kapital. Karon, kung gusto nimo mabalik ang original nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, pagtuo ra jud. Tuuhan nimo si Jesucristo nga namatay siya para sa ato. Willing ba ka? Willing ba kay surrender imong life? Yes, I am willing. Ana man pud siya. So pag pray ninyo, kanima nang gibutang din ni sa author ani, Lord Jesus, I come to you believing that you have sent by the Father to pay for the punishment of my sins. I believe in what you did for me on the cross. I believe that you died and rose again. Klaro? Nagtuo ko nga ikaw namatay og nabanhaw. Dili yun na pwede mawala. Okay? Tapos, na siya diya, I receive you as my Lord. Ikaw na ang magdumala og ikaw na pod nagtuo ko nga ikaw pod ang akong manluluwas. Amen? Tapos yan kino dire, akong gidawat nga nakasala ko kanimo. Pasaylo ako. Tama? Og limpyoy ko sa tanan akong sala. Tapos i-invite nimo siya, come into my heart. Sulod sa akong kasing-kasing, pinagi sa imong balang espiritu, tama? Then, automatic naman kung imong gidawat ang Ginoo, isulat man yun niya ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi. Pwede na ninyo ni-skip para dili na kay taas. From now on, I promise to follow and obey you. So, dili lang ta mag-promise. No, ayaw lang sa ninyo ni Kwan. Surrender lang imong kinabuhi. Let your yes be yes and no be no. Dili man ta mag-promise, di ba? Lahi man po ang Kwan sa nag-author ani kaysa sa mga revelations nga gihatag po sa toa. Tama? Ino lang din mo, Lord, right, starting today, now, I surrender. Akong gisurrender, akong kinabuhi sa imo. Tabangi ko, Lord, nga matuman ako ang imong pagbuot. Di bas maayo, ngay nga na ang imong heart, mga utaba nga matuman ang iyong pagbuot sa imong kinabuhi. Thank you, Lord Jesus. Kay diha kanimo na dawat na ako kining kaluwasan. Og diha kanimo nahimo na kong anak sa Dios. Og ako naluwas na. So katong akong gitudlo sa inyo nakasulod gyapon ani. Dawat, salamat, tugyan. Tama? Sige. Ginoong Hesus, akong gidawat na nakasala ko. Pasaylo ako sa tanan ako na imong sala. Ako tikang gidawat na akong Ginoong manluluwas. Tama? Nagtuo, pwede na ninyo na isingit. Nagtuo ko nga ikaw namatay og nabanhaw para sa kapasaylohan sa akong mga sala.
Ginoong Hesus, akong itugyan ang akong kinabuhi diya sa imo. Dawat, salamat, salamat, tugyan. Okay? Pwede na ninyo isingit katong nagtuo ko. Pero kato lang ba ang mga key points ninyo para di mo maglibog kay para saan ni? Dili ba ya all the time bit-bit ninyo ninyong handbook? Unya na ikamatyo no na diha. Paniod po ko ninyo ospital para lang padawaton. Ana ka mag-amputa. Mo po rin itabo pod. Naay nagpaampo. Wala siya keyword. Yan na siya. Mag-amputa na siya. Thank you Lord Jesus sa food. Anong food? Nakuratan siya food. Tulgon na po siya. Wala pa siya key points para lang jud ma-follow niya ba. Kaya usay man gud makulbaan mo especially mga bago. At saka nito dawat. Sige. Ginoong Hesus, pwede ta mag-pray dito. Ginoong Hesus, akong gidawat nga nakasala ko kanimo, pasaylo ako sa tanan akong sala. Ako tikang gidawat na akong Ginoo og manluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing pinaagi sa imong balang espiritu. Salamat kay mo akong giluwas. Salamat kay diha kanimo nahimo kong anak sa Dios. Nagtuo ko kanimo Hesus nga ikaw na banhaw ug ikaw po namatay para sa kapasayloan sa akong mga sala. Salamat Ginoo in Jesus name. Amen. Mas dali. Murag maski asa mo maglibot-libot ana basta nadawat. Dawat, tugyan o tuo. Dawat, salamat, tugyan, tuo. Nagtuo ko nga ikaw namatay og nabanaw. Tama? So kung kanang imo ang key points, pero kung confident na mo, pwede na ninyo isingit tanan ni. Daghan magugay ni. I come to you believing that you have been sent by the Father. Pwede ba nimo ni Bisayaon na lang? Di ba? Pwede man nimo siya ingnon nga nagtuo jud ko Ginoong Hesus. Ikaw namatay og nabanhaw. Tama? Akong gidawat na nakasala ko kanimo. Ako tikang gidawat na akong Ginoong manluluwas. Tama? Pasaylo ako Lord sa akong tanang nahimong sala. Salamat kay imo akong giluwas. Salamat kay diha kanimo nakadawat kog kaluwasan ug nahimo na kong anak sa Dios. Pwede na yan Bisayaon. Jesus name. Amen. Amen. So nasabtan ninyo? So, sa tong key, mo ni ato sitwasyon, separation between God and man. Tama? Unsay nakahimulag sa tuwa sala. Kailangan ta mapatsaylo sa tong mga sala, pinaagi kang Kristo. Si Kristo ang nagsakripisyo para sa tuwa. Unya, maluwas ta kung tuuhan nato si Kristo nga ato ang ginugmang luluwas. Amen? Then, ready ba ka mudawat kang Kristo? O ihatag o itugyan ng imong kinabuhi sa iya. Ako tikang i-lead into prayer. Amen? So, kinsa excited mo apply ani ron? Ben, kita tanan. Partner na sad. Okay. Let's pray. Pwede nyo itaas yung mga kamot. Heavenly Father, nakita ni mo Lord ang mga kamot sa matag-usan ni mga anak. Father, dili ni mo sugot nga mo share lang media nga knowledge lang. We ask for your anointing. We ask for your revelation. Nga kini nga mo ang i-share Ginoo is nahimong life namo Ginoo ang imuhang life.
Na-experience na mo ang kaluwasan nimo nga gihatag sa amoa. Na-experience na mo ang imuhang eternal nga life, ang imong nature. And mao na Lord, ang life nimo ang matransmit sa matag usa kanamo Ginoo. Father, I lift up to you tanan Ginoo nga mo receive sa imong word tonight. Mo receive sa imong life. I bind and blind every proud nga spirit sa mga pasyente o mga watcher. I declare good soil sa matag usa. And I declare boldness, love, and anointing sa tanan nga mo share. In Jesus' mighty name. Amen and amen.